Bakit nagkakandara pa sila at lahat gagawin nila para lang makaupo sa pwesto? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Nagsasayawan sa entablado. Nagtsatsagang mag-ikot para lang makipagkamay. Naandyan dyan yung nagpapakita ng sobrang concern. At ang daming pinapangako. At madami dyan, iniisa-isa nila yung mga nagawa daw nila. Ang dami lang ipinapasikat sa inyo ng mga accomplishments na kung tutuusin, trabaho naman talaga nila. At pangalawa, pera ng mamamayang Pilipino ang ginagamit nila. Pangatlo, hindi naman natin sigurado kung talagang doon lang yung napunta sa mga proyekto na pinagmamalaki nila yung mga perang nakuha nila. Ano ba talaga ang ginagawa nila pag nasa pwesto na? Ano? Marami dyan ang yayabang. Mga arugante. Kasama na nga dyan itong si Chis Escudero na nung makaupo bilang Senate President, lalong yumabang. Parang akala mo, pinakamatalino na siya sa buong mundo. Pinakamatalino siya sa buong sanlibutan. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. Wala nang pinapakinggan. Ultimong yung mga legal luminaries, yung mga matatanda na talaga diyan sa practice ng law, yung mga nakakaalam, authority diyan sa konstitusyon, authority diyan sa impeachment case, authority tungkol sa mga batas. Hindi niya pinapakinggan. Iniinsulto pa. Ganyan po kagaling itong politician na to. Kaya ang role natin ng mga mamamayang Pilipino, lalo na kami, na nandito sa social media. Kung hindi po kami magsasalita, kung hindi po namin gagawin itong trabaho na to, na sa aking parte ay wala akong pakinabang, wala pong nagpapasweldo sa akin. Kung hindi ko gagawin ito, wala pong gagawa nito para sa ating mga mamamayang Pilipino, at kasama na rin po dyan yung mga iba't ibang mga nasa social media na katulad ko na meron ding dedication. May dedikasyon at may purpose na maganda para dito sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun po ang purpose namin dito. Kasama na po dyan si Armandin, si Christian Esguerra, sila Richard Hidarian, at marami pang iba na nagmamalasakit. At of course, ang iba naman dyan ay kumikita kahit papano, pero gasino lang po yan. Pero sa aking parte, wala po. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi natin gagawin to, kahit wala tayong pakinabang, wala pong magsasalita. Dahil ang mainstream media, bagamat natatakel nila ito, yung mga ganitong klaseng issue, hindi po sila allowed na maging one-sided. Kahit na mayroon ng mga obvious na dahilan, may mga obvious na ebidensya na nagsasabi na yung mga politicians na iba na nababanggit ay mayroong mga korupsyon. Ang pwede lang po talagang mag-criticize,
na walang iniintinding mga amo na boss, walang iniintindi kaming mga nagpapasweldo sa amin. Kami lang po ay neutral. Sinasabi namin yung aming naoobserbahan base sa aming nalalaman, base sa critical thinking. Yun po ang aming pinaparating sa inyo. Bakit ko po sinabi na hindi pwede ang social media? Bakit ko po sinabi na hindi po pwedeng gawin yan ng mainstream media? Dahil sila ay may mga policy. Meron silang mga sinusunod na policies na nanggagaling sa kanilang pinagtatrabaho ang kumpanya. Na hindi po pwede silang lumabis doon. May mga guidelines silang sinusunod bilang isang mainstream media, mga mainstream media practitioners. Kaya, kung hindi po natin gagawin ito, bugbog sarado po tayo sa mga politicians na to, na talaga namang ang kakapal ng mukha. Hindi na po sila marunong mahiya na wala na lahat ng mga pangako nila pag nakaupo na sa pwesto. Burado po lahat yan. Ang kanilang tinitignan na lang dito, yung taginting ng salapi na maaari nilang makuha doon sa budget ng gobyerno. Kaya kung mapapansin nyo, yung ating budget, umakyat ng umakyat, papuntang, ito na nga, trillions of pesos. Dahil po yan sa mga napakaraming proyekto na hindi natin alam kung ilan lang talaga ang napupunta doon sa proyekto at ilan ang napupunta sa mga bulsa ng mga tinamaan ng lintik ng mga politiko na to. Na nangako, nagpasikat, nagpasiklab, nagpaka-humble, nagpakitang galing, sumayaw sa entablado, nag-ikot, nagkamay sa mga tao noong eleksyon, noong campaign period. Pero nung naboto na sila, nakapwesto na sila, akala mo na kung sinong mga Diyos. At higit sa lahat, sila na ang nasusunod sa pag-insert ng mga budget na karamihan ay inilalagay nila sa mga proyektong napakahirap i-audit. Bakit mo ilalagay ang mga proyekto doon sa proyekto na napakahirap i-audit? Bakit? Kung hindi kayo corrupt, bakit doon nyo inilalagay? At bakit insertions? Bakit ginagawa nyo yan doon sa BICAM? Kung kailan bandang dulo na ng pag-prepare ng budget, dahil pagdating dyan sa BICAM, kung mag-i-insert ka dyan ng bilyon-bilyon, sigurado, 101% wala pong project study yan. So, saan ang galing yung mga amount na in-insert nyo? Kasi ano yan from out of the blue. Galing sa hangin, kinuha nyo, ito gusto kong ilagay dyan. Pag naglagay ka ng budget na inserted lang, sigurado, wala pong project study. Walang survey, walang plano, walang estimate na ginawa ng mga technical people na nakakaalam tungkol sa costings. Ganyan po kahirap itong sitwasyon natin dito sa ating bayan. Dahil po sa pagboto natin sa mga maling tao. Huwag na po tayong padala sa mga pangako, sa mga pa-cute, sa mga nagpapanggap na mga mabubuting tao. Alam nyo, isang naka-influencer rito sa mga taong to. Karamihan sa kanila, ginawang idol itong si Digong Duterte. Dahil itong si Digong Duterte, trooper, talagang pagkakaibigan ka, lahat, anything goes. Suportado ka ni Digong Duterte. Kaya itong mga nag-idolize kay Digong Duterte, mga arugante. Kinokopya nila yung ugali ni Digong Duterte na mayabang at arugante.
Pero anong kapalit nun? Ibinibigay lahat ni Duterte yung mga kailangan mo. Tingnan mo yung mga nakapaikot sa kanya dati. Napakadaming ipinasok na negosyo na sila-sila lang ang nakinabang. Yun po ang masaklap. Ginamit niya ang mga taong to para gumawa ng mga proyekto na kahina-hinala, na sila-sila lang ang nakinabang. Yan po ang masaklap. So again, ulitin ko, bakit natin ginagawa itong trabaho na to? Para lang ba i-criticize ang mga politicians? Ang ginagawa po nating criticism ay importante sa ating mamamayan dahil kung hindi tayo gagawa nito, tuluyan na pong magiging parang sindikato ang ating gobyerno. Parang sindikato na kung saan sila-sila na lang po ang nagkakaintindihan, sila-sila na lang po ang nagdidesisyon sa pera ng taong bayan, at bukod sa parang sindikato, para na rin po itong family business ng mga politicians na nandiyan dyan yung magkakapatid, magkakamag-anak, pamilya. Ginawa na po nilang family business itong gobyerno. Kaya hindi po pwedeng tumigil tayo dito sa social media. Kung hindi po natin sisilipin lahat yan, talagang magiging parang sindikato na ang gobyerno at bukod sa sindikato, ito po ay magiging family business na. Ditong mga unscrupulous, itong mga walang hiyang mga politicians na kung ano-ano pinapangako sa atin, ang hindi po natin nakikita yung mga bilyon-bilyon na naibubulsa nila. Ito pong flood control project, sigurado po, hindi po ito daan-daang milyon lang ang naibubulsa rito. Dahil ang hirap-hirap i-audit po nito. Kaya nga ang suggestion pa natin kay Mr. President PBBM, kung totoong gusto niyang paimbestigahan itong mga insertions na to na ginagamit kuno sa mga flood control projects, Mr. President, with all due respect, uulitin ko ang aking pong suggestion, gamitin po ninyo ang mga professional organizations dito sa Pilipinas. Organizations ng mga arkitekto, organizations ng mga engineers, pati mga accountants. Para tulungan po ang gobyerno sa pag-iimbestiga dahil sila po ang may capability na matulungan ng gobyerno tungkol sa investigasyon na to. Otherwise, wala pong mangyayari kung iaasa nyo po lahat yan sa DPWH. Wala pong mangyayari. Wala po. Yun po ang katotohanan dahil bukod sa marami dyan mga political appointee, marami dyan may mga connect sa mga politicians, marami dyan kamag-anak ng mga politicians na naipwesto dyan, although meron pong mga qualified people dyan. Hindi po natin inaalis yan. Pero dapat po makipag-work hand in hand with the professional organizations, ang DPWH, para magkaroon po ng magandang resulta itong sinasabi niyong investigasyon. Kung hindi po, wala pong mangyayari. Ulitin ko yan. Ito nga pong sinasabi natin ay hindi magagawa ng mainstream media. Sa kadahilanan na sila ay may amo, sila ay may guidelines, at of course, ang mainstream media ay negosyo po. Dapat po natin maintindihan yan, na dapat silang maging neutral, dapat silang maging balanse, dahil nga ito, ang mainstream media ay, whether we like it or not, business po yan. So, kung ano lang po yung mga nakikita nila, yun ang sasabihin nila. Pero yung pag-criticize, pag-bomba natin sa mga ginagawa ng mga kalokohan ng mga politicians, tayo po ang pwedeng magsabi lang yan. Pero ito po ay within the bounds of the law. Ito po ay sinasabi natin dahil po meron tayong karapatan, meron po tayong freedom of expression.
Hindi naman po pwedeng sumobra tayo doon. Kaya nga, kahit meron tayong mga hint na naririnig, gaya nung sinabi ni President Bongbong Marcos, hindi pa rin makriticize ang mga politiko ng mainstream media. Hindi nila pwedeng gawin yan. Dahil kinukonsider nga nila na dapat neutral sila, na dapat i-consider nila na sila ay may mga amo, sila ay nasa business ng media. Itong impeachment ni Sara Duterte, bakit ba nila kinakapalan ang mukha nila para ibasura itong mga tinutukoy kong mga politicians? Pati ang Supreme Court, naki-question ngayon dahil nga sa ruling nila na void ab initio daw ang pinail na impeachment case. Ito daw ay may kadahilanan na 12 dito sa mga justices ay mga appointee ni Digong Duterte. Bakit po tayo umaabot sa mga ganitong hinala? Dahil nga po, meron naman tayong konting nalalaman at konting naririnig sa mga authorities pagdating sa konstitusyon na mukha nga naman talagang itong Supreme Court ay lumagpas, nag-overreach doon sa kanilang ginawang ruling. Dahil pinalalabas nila yung 3 naunang impeachment cases na dinala doon sa Kongreso, kinukonsider nila kahit hindi yan kumilos, kinukonsider nila na initiated na daw. Na klarong-klaro sa ating rules ng Kongreso na hindi initiated yan hanggat hindi mo dinala sa Justice Committee ng lower house. Na talaga namang hindi nangyari. At ang isa pang paraan para tumuloy yan sa Senado ay yung pumirma ang 1/3 ng mga members ng Congress or members ng lower house na nangyayari. At hindi nga lang 1/3, 2/3 ang pumirma dyan. Mga representative ng taong bayan na dapat pakinggan ng Kongreso, dapat pakinggan ng Supreme Court. Dahil yung mahigit 200 na pumirma, yan po ay nagre-represent ng milyon-milyon na mga tao sa mga distrito nila. Kaya nakakapagtaka, nakakapanghina na malaman natin na irurule ng Supreme Court na void ab initio itong ginawa, ifinail ng lower house papunta sa Senado. Napirmado ng mahigit 200, mahigit 2/3, na 1/3 nga lang hiningi sa konstitusyon. 2/3 mahigit ang pumirma para idiretso na yan, huwag nang dalhin sa Justice Committee ng lower house, dali na sa Senado. At doon na nga, alam naman natin na lahat ng klaseng pang-delay ginawa. Bakit nga? Yun nga, sinasabi natin. Dahil nga sa ambisyon ng mga politiko, ambisyon nitong si Chis Escudero. Na wag matanggal bilang isang Senate President. At nakuha niya. Ngayon, parating na yung pagre-resume ng session diyan sa Senado at mukhang nakaset na ang mind nitong si Chis Escudero na pagbotohan at tuluyan ng mag-agree sa Supreme Court at tuluyan ng i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Putang ina ninyo! Putang ina ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos! Putang ina mo ka! Tang ina mo ka! Ang tapusin nyo na yung puting ng show ninyo dyan sa House of Representatives. Wala po tayong kalaban-laban sa mga ginagawa nila. Matuto na po tayo mga kapatid, mga kababayan. Huwag na nating ibalik sa pwesto pag dumating ang panahon ng eleksyon. Itong mga tao na lumapastangan sa konstitusyon, lumapastangan sa ating mga mamamayang Pilipino.
Yan pong impeachment proceedings na yan, yan na lang po ang pinangahawakan nating mga mamamayang Pilipino para mapanagot ang mga nakikita nating merong pagkakasala sa batas. Mahiya naman kayo. Merong pagkakasala sa kanilang ginagawang paghahawak ng mga pera or pagnanakaw. Mahiya naman kayo. Dahil kung wala naman talagang ebidensya diyan sa impeachment proceedings, mapatunayan yan, pwede naman sila maabsuelto. Pero yung haharangin mo yung proseso para makaiwas ka doon sa trial, malaking question po yan. Bakit nyo ginagawa yan? Bakit nyo hinaharang yung pagtuloy ng impeachment trial? Dahil ba doon sa una kong sinabi sa aking previous vlog na kayo rin ay may mga tinatagong kalokohan? Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa niyo ng binulsa mo lang ang pera. Kayo rin ay dapat managot sa taong bayan dahil meron din kayong mga budget later on na hindi ba ipapaliwanag. Yan po mga kapatid, mga kabayan, ang napakasakit na kalagayan ng mga Pilipino ngayon. Pinagtutulong-tulungan na tayo nitong mga politicians na to na walang iniisip kundi yung para sa kanila. Mahiya naman kayo. Na kung saan dapat nilang inuuna ang taong bayan, pinanumpaan po nila yan sa konstitusyon. Mahiya naman kayo. Yung protektahan ng konstitusyon, protektahan tayong mamamayang Pilipino, huwag magnakaw. Pero ito, dito pa lang sa proseso, para mapanagot, para makita kung may pananagutan itong si Sara Duterte, hinaharang na nila. Mahiya naman kayo. Dito sa ginawa ng impeachment, dito sa ginawa ng Supreme Court, dito sa ruling nila, may problema na po tayo pag nasunod dito. Magiging batas na po ito kung ito ang masusunod. Ano po ang mangyayari pag naging batas ito? Yung mga susunod na impeachment cases, napakadali na pong mag-file na mga kalokohan na impeachment case para dyan sa mga impeachable officials na yan. At alam nyo ba, kasama na dito yung mga justices ng Supreme Court. Mahiya naman kayo. Kasama po sila. Mga impeachable officials din sila. Kaya dapat hindi sila nakikialam dito eh. For delikadesa. For delikadesa po. Binago nila yung rules na magiging madali para maabsuelto yung mga ifa-file na kaso na kung saan dapat impeachable din naman sila. Mahiya naman kayo. Dapat hindi sila makialam dito. Wala pong delikadesa. Nawawala ang delikadesa ng Supreme Court. Mahiya naman kayo. Dahil dito. Kasi mga impeachable officials din sila. Isipin mo kung masusunod ang kanilang binago doon sa batas, binago nilang ruling, magiging madali na po na maabsuelto itong mga impeachable officials na to. So, nasan po ang delikadesa doon? Putang ina ninyong lahat. Pero regardless, assuming pabayaan natin mag-rule ang Supreme Court, dapat yung ruling niya base sa existing laws. Hindi po ganun na nangyari. Hindi po existing law ito. Ang ginawa nila ay panibagong batas. Dapat po sila nag-i-interpret, dapat po sila nagbibigay ng desisyon base sa existing laws. Pero nangyari po, gumawa sila ng panibagong batas. Putang ina ninyong lahat. Na sila rin ay makikinabang, mga kapatid, mga kababayan. Mahiya naman kayo. Kaya wag po tayong tumigil. Mag-ingay po tayo, hindi po tama itong nakikita natin. Isipin nyo, gagawa ka ng batas na ikaw ay pwedeng makinabang. Nasaan po ang delikadesa doon? Nasaan po? Kasama na itong mga senador na to, na lahat sila mga arugante, mga mayayabang. Putang ina ninyong lahat. Walang mga delikadesa,
na ang kakapal ng mukha pag umaharap sa media, akala mo kung sinong matatalino. Para alam na alam nila lahat. Sinagasaan na lahat ni Jesus Escudero, yung mga legal luminaries natin. Siya na po ang pinakamagaling ngayon sa buong planeta ng Earth. Wala na po siyang nirespeto. Pero wag po tayo tumigil, mag-ingay pa rin po tayo. Express natin na hindi tama ang kanilang ginagawa. At yung sinasabing investigasyon ni PBBM, suportahan po natin yan. Ipaalala po natin palagi kay Presidente yan na sana ay matuluyan. At meron pang nanggaling sa bibig ni Mayor Magalong na sana daw siya ang gawing head ng investigation na to. Pabor po tayo dyan. Mr. President, gawin niyo pong head ng investigation itong si Mayor Magalong. Para neutral talaga, para magkaroon tayo ng resulta at yung ating suggestion na gamitin po natin ang mga organization ng mga professional, mga engineers, architects at accountants para makatulong ni Mayor Magalong sa pag-iimbestiga na to. Kung gusto po natin talagang makatotohanan at may resultang maganda itong gagawin ninyong investigation. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, comment na rin po at i-share po natin ito nang sa ganun makarating sa maraming mamamayang Pilipino, malaman ang ating karapatan, malaman ang ating mga diskusyon dito at makarating kay PBBM. Makasakali makarating sa Malacanang itong ating discussion at mapakinggan yung ating mga suggestions. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. At magkita-kita po tayong muli.